Nasa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen, amen. At luminawa ng Diyos, tayo po ay pagpalain ng Panginoon lahat. Lahat na magkikinig ngayon, at lahat na nandito ngayon. Praise God. Hallelujah. Amen. 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 O, yung mga ready na, malakpak. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Hallelujah. Okay, open your Bible at Joshua chapter 24 verse 15 to 22. Joshua. Wala. Tayo muna kayo lahat para pagkalang ng salita ng Diyos. Basahin natin sa tayo manalangin. Sa Joshua chapter 24 verse 15 to 22. Pakinggan niyo mabuti mga kapatid. Kayong mga nanonood ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon sa pagpasundig nito, kung sino makakapag-open nito ang ating live. At sabi po dito, sa verse 15 to 22, ang sabi po dito mga kapatid, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoryo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran si Yahweh at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksiyan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at maligtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupain ito ang mga Amoryo, ang lahing nakatira dito, kaya't kami rin ay kay Yahweh maglilingkod. Siyang ating Diyos. Muling nangusap si Joshua sa bayan, hindi kayo makapaglilingkod kay Yahweh sapagkat siya ay isang Diyos na banal at ayaw ng nahating paglilingkod. Hindi niya ipahintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya paghihinayangang ilipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, hindi po bale, basta kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Joshua, kayo na rin ang mga nagsaksi na kayo ang nagpasyang maglingkod kay Yahweh. Sumagot naman sila, opo, saksi kami. Manalangin tayo, Panginoon, salamat po sa aming pag-aaralan ngayon. Lubing munawa na ikaw po ang Diyos magturo sa amin. Holy Spirit, welcome na welcome po, Panginoon, sapagkat wala po kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Hindi namin kaya ito, hindi namin kayang unawain ito at pag-aralan kung hindi mo kami sasamahan. Kaya Panginoon, pagpalain mo aking mga kapatid na narito ngayon, maging ang mga manonood ngayon at mag-view nito, at lubing manawa na ito po yung maunawaan namin at para may sa buhay po namin at may ilagay po sa aming mga puso ang sulat na ito. Salamat Panginoon at tinangin na po namin ang victory po ng aming pag-aaral ngayon. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, magsiupo na po tayo at ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay paglilingkod sa Diyos. Anong chapter ba yun? Hallelujah. Maliwanag ang sinabi ng ating pinasa kanina mga kapatid dito sa aklat ng Joshua. Ay, sorry pakiharap mo sa inyo yan. Napadpada naman yung Bible ko. Ayaw ko ng electric fan pag ako nag-aaral eh. Gusto ko yung simple lang na hangin. Yan. Hindi ako mahangin simple lang na hangin. Okay, so sabi ng mga kapatid, paglilingkod sa Diyos. Anong sabi ng Joshua mga kapatid? Sa ating binasa, sa verse 15 na ating binasa kanina, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod, sa Diyos ang sinasamba ng inyong mga ninuno o sa Mesopotamia. Marami naman dito magre-react. Marami na naman dito magre-react doon sa mga religion. Magagalit naman sila dahil bakit ko ito ipinangangaral?
yung sinasabi dito na kung saan si Joshua mga kapatid ay isa pong mandirigma at siya po ay hinirang si Joshua na maging assistant ni Moises. Kaya si Joshua po ay makapangyarihan, siya rin pong ginamit ng Panginoon para gibain ang napakakapal na building sa Wall of Jericho na kung saan inikutan ng 7 bisis pagkatapos nagiba ang pinakapakapal na building doon. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, ginamit ng Panginoon si Joshua mga kapatid. At sabi nga ng Panginoon, Jesus the same yesterday, today, and forever. Si Jesus mga kapatid ay naroroon na bago pumanlikain ng Ama ang sanlibutan. Si Jesus naroroon na mga kapatid. Kaya sabi doon sa Hebrew 13:8, Jesus the same yesterday, today, and forever. So, kapag tayo ay ninaniwala, mga kapatid, dito sa ating binabasa ngayon, na tinatanong tayo na sinasabi dito na kinausap ni Joshua yung mga Israelita dahil maraming mga pasaway. Daming mga pasaway doon, mga kapatid. Kaya, kinausap ni Joshua kung saan ba talaga kayo maglilingkod. Diba? So, maraming mga naglilingkod ngayon na kung tawagin natin, ningas kugon. Alam niyo yung ningas kugon? Yan. Mga ningas kugon ng mga naglilingkod sa Panginoon na kung saan ang gusto lang nila ang masunod, hindi ang gusto ng Diyos. Kapag ang naglingkod tayo sa Panginoon na ang gusto natin na masunod, ibig sabihin, ikaw yung ningas kugon. Bakit? Kasi ang totoo naglilingkod sa Panginoon, totoo talaga yun. Talagang doon siya naglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi dito ng mga Israelita nung tanong ni Moses, kay Yahweh pa rin kami maglilingkod. Amen? Kayo ba ay mga busog pa? O, di ba? Maaga tayong nag-umpisa ngayon. Purihin ang Panginoon. Pinagpala tayo ng Panginoon. Maaga rin po ang blessing ninyo sa bukas ng Lunes. Madaling araw may blessing na kayo. Yung maniniwala lang ang makakatanggap, ha? Ako nga bago mag-press, may blessing na agad ako. Tingnan mo yan, puting-puti yan, ha? Nasa video yan. Glory to God. Papalain yung nagbigay niyan. Nagbigay niyan. Ayaw niya lang ipaano ang pangalan kasi malalamangan niya naman si Jesus. Kapag nalaman kasi ang pangalan mo, nagbigay ka. Ang nagbigay, alimbawa, si Juana. Si Juana nagbigay nito. So, malalamangan si Jesus, matataasan. Di ba? Kaya sabi nga sa Biblia, kapag nagbigay ka ng kanan, huwag mong sasabihin sa kaliwa. Di ba? Kaya huwag sabihin. Dahil ang Diyos ang bibigay ng lihim na blessing. Amen. Yan. Amen? Okay, pumalagpak yung mga tulog. Amen. Oh, glory to God. Talaga purihin ang Panginoon dito sa Diyos sa banner. Wala talagang tulog dito sa Diyos sa banner. Walang tulog. Dahil kung may pumalagpak, sigurado may tulog. Hallelujah. So, napakaliwanag mga kapatid. Na tayo po ang sabi lang, ang iba naman kung sino-sinong Diyosan ang pinaglilingkuran. Ano yung Diyosan na yun? Number 1, part-time. Di ba? Akala nyo, aribulto, ha? Aribulto, walang imig agribulto. Bakit ako tatalakay doon sa aribulto? Hindi nga nakakagsalita, hindi nakakarinig, hindi nakakita. Bakit ako tatalakay doon? Ang tatalakayin ko, yung ginagawa talagang Diyosan, part-time. Yung mga lakad na hindi naman ang Diyos. Yun ang mga Diyosan. O, di ba? Kapag inuna mo ang Diyos sa 7 araw, ibig sabihin, ikaw ay naglilingkod kay Yahweh. Kapag inuna mong lakad mo sa 7 araw, sa araw ng pamahinga, ibig sabihin, ikaw ay, ang tawag to? Ningas kugon. Yan. Huwag kang magagalit, ningas kugon. Ayaw mo niyan, ang ganda ng pangalan mo, ningas kugon. Ang daming Kristiyanong ningas kugon, lalo kayong mga nanonood lang sa live stream, di kayo nagsimba. O, baka umalis ka na. Sige, umalis ka na. Wala kang problema. Sino lugi? Ako? Di ako lugi. Iston ko na, doon ako sa wanted na maraming may 10 million doon. Doon ako manonood. Hallelujah. Yan mga kapitan, ningas kugon na Kristiyano. Ningas kugon. So, sabi ito, ano nga kaya ang karapatan ng Diyos kung bakit kailangan hilingin ang paglilingkod? Anong karapatan ng Diyos? Kung bakit kailangan ng paglilingkod? Okay, unahin natin ang Genesis chapter 2, verse 1. Para maliwanagan tayo mga kapatid, bakit nga ba kailangan natin maglingkod? Samantalang nilikha na nga tayo ng Diyos para kumain lang. Di ba? Ulamin natin, anong pinaka-importanting karapatan? Genesis chapter 2, verse 1. O anong sabi ito mga kapatid? Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Di ba? Ano sabi? Mga bagay muna nilikha bago ang tao. Di ba?
Mga bagay muna nilikha bago ang tao. Ibig sabihin, nandiyan na lahat ng pagkain, lahat ng damit, lahat ng sapatos, lahat ng magagandang gamit. Nandiyan na yon bago nilikha ang tao. Kita mo? Sinabi sa Genesis chapter 2 verse 1, lahat ng kailangan mo ay nilikha muna ng Diyos. Bakit naghihirap ka? Bakit nagsasapirin ka? Bakit nag-ano ka? Samantalang, inuuna nga ng Diyos na likhain yung bago ka nilikha. Nauna nang likhain ng Diyos ang kailangan mo. Nauna nang likhain ng Diyos yung pera. Bakit mukhang pera ka pa rin hanggang ngayon? Di ba? Di ba? Ang sakit ng mga kapatid na ginagawa natin. Masakit sa Diyos yun. Kasi Diyos walang salita. Ano ba? Sabak tala kayo maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Okay, Yahweh. Di ba? Mga ninuno na kayo. May mga nuno kayo. Kaya mga Diyos-Diyosan yung mumo tuloy. Di ba? Liwanag ng Biblia mga kapatid, pinasa natin mga kapatid. Tinatanong tayo ni Joshua. Nagalit kayo si Joshua Kasi si Joshua leader. Nainis siya sa mga tao. Nainis siya. Kasi yung iba, hindi mo maintindihan kung bakit yung iba, ayaw na maglingkod. Ngayon, prinang kasi na ni Joshua ngayon. Paliwanag natin mga kapatid ha. Genesis chapter 1 verse 27. Chapter 1 verse 27. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang sila ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magparami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Kung kita mo, ano sabi? Binigyan ng kapangyarihan tayo ng Panginoon. Di ba? Nilikha ng Diyos yung tao, pagkatapos tayo ang nagmana, ang pinamana. Ruler tayo tayong tagapagmana bakit pansinin mo yung mga amo nyo, nakakita ng ipis, di ba tumatakbo? Nakikita ng butik, tumatakbo. Samantalang meron tayong power. Anong power mga kapatid? Binigyan kayo ng kapangyarihan sa mga isda. Di ba sa mga isda? Natinig ka lang di ba? Hindi mo naman ko yung tinig. Wala tinig. Pastor, pasensya na natinig ako. Nandito ako sa ospital. Hindi ako maka-attend ngayon. Samantalang may power ka, may kapangyarihan ka, di ba? Sabi dito, sa mga ibon at lahat ng may ilap na hayop, nakakita ng ahas, tumakbo. Di ba? May kapangyarihan tayo maging malalaki o maliliit. Lahat ng hayop, meron tayong power. Kaya makita kayo ng leon, tatakas ang leon sa inyo. Di ba? Sister Nilon, hirap na hirap Ang litit ng tao. Nung salubungin ng maraming aso, di ba? Ano ang ginawa niya? Huminto lang siya. Ano sabi niya? Ay, hindi ako ganyan. Hindi. Sinusubukan ko lang kung nakikinig kayo ikaw naman di ba? Di ba? Anong ginawa ng mga aso? Nakatunga lang siya. Bakit? May kapangyarihan nga ang tao. May kapangyarihan. Kaya lang, ang kapangyarihan ng tao pang hindi mo ginamit. Tapos kawawa ka. Kaya gamitin mo ang kapangyarihan ng tao. Gamitin mo. Lakad. Ang dami nila. Espiritu ng lakad. Lumayas ka. Unahin ko muna si Lord bukas. Pupunta muna ako sa gawain. Sabado pa lang i-cast out mo na. Espiritu ng lakad, tumahimik ka. Pagkatapos ng service, kita pupunta ang lakad. Kausapin mo kasi, pangalanan mo kasi, lakad. Ang pangalan niya, yung lakad mo. Ang pangalan niya, lakad. Pangalanan mo kasi, ang gusto kasi specific. Lakad. Pagkatapos itong service, lalakarin na kita. Di ba? Di ba? Napakaliwanag nga kapatid. May power ka na. Alam mo na ikaw nilikha ng Diyos, mayroong kakapangyarihan na patayin ang lahat ng hayop tulad ng ahas. Di ba? Di ba? Tingnan mo, na-steer ko naman sa inyo na ako natutulog, tinabihan ng ahas. Baka sabihin niyo, niluloko ko naman kayo. Di ba? Ano yung ginawa ng ahas? Tahimik. Tahimik, pero pinatay ko siya. Pero hindi rin nilong na Diyos na mapapatay siya. Kaya nabuhay siguro siya din, wala siya doon sa tinaguan ko Hallelujah. Pero, saka ko na sa inyo yung testimony yun dahil hindi naman yung talaga yung topic natin yung ahas Wag ka lang maging ahas, ha? Okay, so sabi mo ito mga kapatid, sa ating binabasa, Genesis 2:7. Genesis 2:7. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningaan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Ano sabi mo mga kapatid? Ang Diyos daw, ang tao daw ay hinurma sa putik. Kumuha ang Diyos ng putik, tapos hinurma ginawang tao. Pagkatapos gumawa siya ng ilong. Hindi malaman natin kung anong klaseng ilong ang ginawa niya, kung may pango,
kung may mataas. Kasi ang pagkalika ng tao, mga iba-iba, may pango, may mataas ang ilong. O, di ba? May birang walang ilong. So, ang ginawa ng Panginoon, hiningaan sa ilong. Hiningaan sa ilong. At nagkaroon ng buhay. Yun ang sabi doon mga kapatid sa King James. Nagkaroon ng living soul. O, di ba? Living soul. Nagkaroon ng buhay ang tao. Di ba? So, saan tayo galing? Sa alabok. Kaya bumungpalagahan yung pag namatay ka eh. Pag namatay ako, kailangan ang aking kabaong ay bronze. O, tanso. Kailangan, sima naman ang aking mga anak, aking asawa, kailangan ilibing ako sa talagang tinutugtugan ng kailangan Sister Marie, kunin ko para mag-drum habang nagpaparada ang patay. O, di ba? Yan nga kapatid yung sinasabi dito. Dahil galing tayo sa alabok, mamamatay tayo, mabubulok tayo. Kaya ang palagahan natin mga kapatid, yung kaluluwa, hindi yung katawan mo, yung ano natin, alabok ito eh. Pansinin mo yung mga senior citizen. Ako minsan inaamoy ko ang sarili ko eh. Lupa na eh. Yes. Lupa na. Kaya pag hindi ako nag-perfume, amoy ko sarili ko, lupa na. O lupa na, di ba? Kahit naliligo. O, kaya abang tumatanda yung tao, nagiging lupa ang amoy. Nagiging lupa na. Kaya, di ba pag nagalit ka sa kapwa mo eh, lupa ka nga. Di ba? Yung sabi, lupa ka nga. Yung iba naman, baboy ka. O, di ba? Ganun mga kapatid. Kaya tayong mga nabubuhay ngayon, huwag natin panginayangan yung ating physical. Lahat tayong mamamatay. Pag namatay tayo, mabubulok yung ating katawan. Diba? Mabubulok yun at yun ay matutunog, babalik yan sa lupa. Nakakita na ba kayo ng daga na namatay? Yes. O, di ba? Naging lupa rin yun eh. Natawa ako dun sa kinumusta ko, sabi ko, kumusta ka na? Ito, pastor, mahirap pa sa daga. Sabi ko, pambira. Ni minsan na, senior citizen na ako, wala pa akong nakitang daga na namatay sa hirap. Oh, sige, magturo nga kayo na nakita kayong daga na namatay sa hirap o sa gutom. Hindi. Namatay ang daga dahil kinain ng pusa. O bakit? At pinalo o inuli ko, linunod ko, kaya namatay ang daga. Pero yung daga na nagutom, wala pa akong nakitang namatay. O ibig sabihin, magandang buhay mo kasi sa daga ang example mo. Diba? Sige, magturo kayo ng daga na namatay sa gutom. Wala. Matalino ang daga. Matalino. O sige, nakakita na kayo ng langgam na namatay sa gutom? Hindi. Wala kayo makita, titirisin yun kaya namatay yung langgam. Di ba? Hindi na mamatay ang langgam sa gutom. Ang hayop na yan, hindi na mamatay na. Marunong yan, maghanap buhay. O, di ba? Alam mo na ngayon kung saan ka galing? Kasi sa nanay ako galing, sa nanay ko, kaya mahal na mahal ko nanay ko. Natural na, mahalin mo ito ng nanay mo dahil sa nanay ka dumaan. Pero saan galing nanay mo? Sa nanay niya rin siyempre. Saan galing yung nanay niya? O siyempre. Diba? Hindi tayo matatapos, ganun din ang gawain ng Panginoon. Hanggang sa makarating tayo sa panahon Ang gawain ng Panginoon hindi matatapos. Kaya sabi ni Diyos, saan kayo maglilingkod talaga? Kaya din nagkatapos ang gawain ng Panginoon. Ganun din yun. Yung paglikha ng mga pansin ng mga generasyon ngayon, di ba? Pansin yung mga bata ngayon, natitigas ng ulo, di ba? Bakit? Dahil sa puro gadget ang gamit. Di ba? Natitigas ng ulo na. Hindi kaya nga sa atin noon, naghahabulan tayo, di ba? Naglaro tayo mga bata nung araw. Naghahabulan tayo kung anong larong ginagawa natin. Pero ngayon, wala na. Panira ang mata. Hallelujah. So, napakaliwan mga kapatid. Yung ating, yung buhay natin, ibigay natin sa Panginoon. Amen! Bakit? Galing sa Panginoon yun eh. Hallelujah! Hallelujah. So maliwanag mga kapatid. Kaya matuto tayo na magpagamit sa Panginoon. Amen! Halimbawa, binigyan ka ng kotse. Oh, saan mo gamitin yung kotse yung binigay sa'yo? Sama-sama ba? Siyempre sa mabuti kasi bigay sa'yo yun eh. Binigyan ka ng Panginoon ang kaibigan mo, kailangan gamitin mo ng mabuti yun. Di masira, alagaan mabuti yun. Yun din yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Alagaan natin yung mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. So, Episo 2:1-2. Ephesians 2:1-2. Ephesians chapter 2, verse 1-2. Saan natin mga kapatid? Chapter 2. Verse 1 to 2. Wala naman yung Episo ko. Sino naman kaya kumuha? Ay, chapter 2, verse 1-2. Sabi dito kapatid, nung unay mga patay kayo sa inyong pagsuway at sa kasalanan. Yun. Hindi natin nakilala ang Panginoon. Mga patay pala tayo.
Kaya pala nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, ang galing kong mag-disco, ang galing kong sumayaw sa mga sayawan, kahit anong layo, 5 kilometers, talakarin namin yun, magkakatsakay kami sa Kalabaw, ayun, magkipagsayawan kami, yung bitbit namin yung sinilas pag umuulan na, tapos shoot namin doon sa sayawan, tapos yun, ayan yung nung araw, hindi ko pa kilala ang Panginoon, saan nakakarating. O, tingnan mo mga kapatid, ang verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at nagpailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong Suail. Yun mga kapatid, tayo pala nung araw, mga Suail. Mga Suail tayo nung araw. Nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, sabi dito. So, sabi sa 1 Peter 1:18-19, tinubos tayo ng Diyos. Ha? Babasahin pa rin natin, 1 Peter Chapter 1, verse 18-19. Tinubos tayo ng Diyos. Sabi dito, 1 Peter chapter 1, verse 18-19. Ang sabi dito mga kapatid, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minahana sa inyong mga magulang? Ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o nauubos, pares ng ginto o pila, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus, siya ang kordirong walang batik at kapintasan. Nakita niyo kapatid? Ano lang itinubos sa atin? Ang buhay ni Kristo, hindi ginto, hindi pilak ang itinubos sa iyo, kundi ang buhay ni Kristo. Ngayon, wala na. Tinubos ka na ngayon. Dahil sa tinubos ka ng Panginoon, kailangan natin paglingkuran ng Panginoon. Di ba? Bakit? Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Kaya sumisigaw si Joshua, saan ba talaga ang gusto nyo na maglingkod? Doon ba sa mga sa mga Diyos-Diyosan, sa Mesopotamia, sa mga Amoryo? Di ba? Pero anong sagot ng mga Israelita? Kay Yahweh pa rin kayo maglilingkod. Wala namang kumontra doon eh. Wala namang kumontra doon. Kaya lang, pagtalikod na ni Joshua, ewan ko lang, kung saan nagpuntahan yung mga yung mga Israelita, di ba? Naalala nyo, iniwanan lang sila ni Moses. Umakyat si Moses sa bundok ng Sinai. Dahil tinawag siya ng Panginoon, makipag-usap siya. O, di ba? Pag akyat ni Moses sa bundok ng Sinai, naiwan si Aaron doon sa baba. Nagsikawan yung mga tao. Gawa tayo ng Diyos-Diyosan. Di ba? Ang tagal kasing ibinigay ng Panginoon kay Moses yung 10 utos. Kaya nung bumalik si Moses, ibinalibag niya lang yung 10 utos, inihagis na doon sa mga tao dahil mayroon ng Diyos-Diyos ang napakalaking baka, ginto. Doon na sila sumasamba sa Diyos-Diyos na yun. Kaya nagalit ang Panginoon doon. Kaya nangyari mga kapatid, itong mga Israelita, habang naglalakbay sila, maraming namamatay. Yung mga nagreklamo, pinatutuklaw sa ahas. Yung mga nagko-complain, yung mga nagre-rebel, mga pasaway na mga Israelita, pinatutuklaw ng Diyos ahas, kaya namamatay. Bakit? Kasi hindi pa nagkatawang tao ng si Jesus eh. Pero tayong palad tayo ngayon mga kapatid, dahil kahit ayaw magsimba, kahit kung saan ka nakakarating, diyan ka lang sa bahay, nakaupo, hindi ka man nagsisimba, nanonood ka lang. Yes, Pastor Arman, nagpipres naman, narinig ko naman yun eh. Sabi, kumain daw ng salita ng Diyos, hindi kumakain ako. Di ba? At saka meron pa dito, meron pa dito, may power bank pa dito, nakasaksak yung aking cellphone, di kumakain ako ng salita ng Diyos, di ba? Sa tamad ang ginagawa mo. Ayaw mo punta doon sa church mo, tawag dito, local church mo, kailangan mo sa local church, kapatid. Kaya lagi kitang sinisirmonan na huwag ka lang makikinig dito sa mga live stream. Kailangan mo local church every 7th day. Dahil iba talaga yung live na makikita mo yung mga miyembro. Alam mo ako, pag linggo, nakikita ko yung mga miyembro ko. Pag Lunes hanggang Sabado, Biyernes pa rin namimiss ko na sila. Namimiss ko na sila. Sabi ko, nasaan na kayo mga member ko, mga pasaway? Gusto ko na makikita. Sorry kung pasaway na, sabi ko Hindi nyo mo namimiss yung gawa, yung makita-kita tayo every 7th day. Pag nasa Panginoon, alam mo, mamimiss mo yan. Mamimiss mo yan. Ay, nasaan kaya si 2 linggo na hindi pumupunta. Di ba? Text mo na ngayon. Kumusta ka na sis? Ito, mahirap pa sa daga. Di ba? Kaya, yan sabi ko sa inyo. Alam niyo, mamimiss mo ang bawat isa kung talagang tunay tayo nagmamahalan. Amen! Diba? Love your brother and sister. Ano yung utos ng Panginoon?
Love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Biro mo yan ha. Love your, ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Diba? Iba yung pag-ibig na sinasabi dito. Love your neighbor. Diba? Tulad na rin yun, gano'n. Love one another. Not love another one. Diba? Diba ano yun? Napakaliwanag mo, specific yun. Love one another. Not love another one. Kaya may asawa ka na, not love another one. Diba? Kasi ang asawa isa lang talaga. Patayin mo na asawa mo bago ka mapag-asawa ulit, iba. Huwag mong patayin yun. Yung patayin yun. Iba nga, pag nag-aaway sila, mamatay ka na sana. Huwag ganyan. Hayaan mo ang Panginoon na mag-judge sa kanila. Hindi tayo. So, nakakita ka ng gwapo sa ibang bansa. Wow. Gwapo. Ano kaya kung mamatay ng asawa ko? Tapos pabalikan ko yun. Diba? Huwag kayong mag-imagine na ganyan, mga kapatid. Hindi maganda yan. Kasalanan mo yun. Hallelujah. So, maliwanag mga kapatid. Galatian. Galatian 2:10-14. Galatian. Sa Galatian tayo mga kapatid. Sa Galatian chapter 2. Verse 10-14. Yan mga sporting verse sa paglilingkod natin. Chapter 2. Verse 10-14. Sabi dito mga kapatid. 8, 9, 10. Verse 10. Lamang nila ay huwag muli. Huwag namin pabayaan. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pabayaan ang dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya ay sumasalo sa mga hintil. Subalit, nang dumating ang mga iba, na mga iyon, siya ay lumayo at hindi na nakisalo sa kanila. Dahil sa takot na sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon sa mga Hudyo, pati na si Bernabe na tangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kung hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at di bilang mga Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Yan. Pinayuhan ni Paul si Pedro. Kita mga kapatid, nauna si Pedro ang tawagin ng Panginoon, nahuli si Paul. Di ba? Pero pinayuhan ni Paul si Pedro. Pinagsabihan ni Pablo si Peter na tayong mga naglilingkod sa Panginoon ay maging tapat sa paglilingkod. Yan ang sinabi ni Pedro. Pinaliwanag niya yung tungkol doon sa sa pagka-Hudyo at saka din tungkol sa hintil. So anyway, hindi natin tutukan ng mabuti yon ng masyado. Ang tutukan natin ngayon ay yung sinasabi dito na dito sa ating binasa na mayroon ditong tinatawag na mga sumpa. Mga sumpa. Kasi tungkol dito sa pagkain, mga kapatid ng mga naglilingkod sa Panginoon, mayroon kasi mga pinipiling pagkain. So yun ang binasa natin. So tingnan po natin mga kapatid yung number 4 dito. John chapter 1:12. John chapter 1:12. John 1:12. Ito yung memorize natin. Lagi natin ito pinangangaral. John 1:12. Ang sabi po dito mga kapatid, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan. Tayo yung tinuring na anak ng Diyos. Hindi lang John 1:12. Sa Acts 17:28, itinuring tayong anak ng Diyos, mga kapatid. Acts 17:28. Ay natin mga kapatid. Sabi sa Acts 17:28, ang sabi dito, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilang
sa inyong mga makata, tayo'y mga anak ng Diyos. Di ba? Sinabi dito sa Acts, binasa natin, lahat tayo anak ng Diyos. Hindi lang tayo inampun ng Diyos, kundi anak ng Diyos. Anak ng Diyos tayo, na mga follower niya. Tayo ay anak ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Lapit tayo matapos. Anong oras na ba? Yun. Umpisa pa lang ito natin nung Sunday. Ayan. Mga ngaral. Mga ngaral, chapter 12, verse 13. Mga ngaral. Mga ngaral. Ano yung sa English na mga ngaral? Estudyante. Is English na mga ngaral? Student. Hindi, teacher. Ecclesiastes. Ecclesiastes. Okay. Yung mga English Bible dyan, Ecclesiastes yun. Okay, tingnan natin. 12:13. Ha? 12:13. Chapter 12. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang sarap, mga kapatid. Nakakatakot yung utos ni mga ngaral. Alam bakit, mga kapatid? Ito sino ba nang sumunod ito? Si Solomon. Si Solomon, mga kapatid. Ilan ba asawa ni Solomon? 300. Ay di, tama. 300. Ang naging number, naging bit kanya, 700. So, Kaya sa naging bulakate, 1,000 yung kanyang yung babae. Ngayon, dahil sa parusa ng Panginoon, nagalit ang Panginoon kay Solomon, si Solomon po nag-backslide. Ngayon, sinulat niya ito, mga kapatid. Pero pansinin niyo, mga kapatid, na sa pinakahuli ng mga ngaral, wala siyang ibang binanggit. Kundi, ito, na 13, pinakahuli ng verse ay second to the last. Di ba? Anong sabi niya? Galing niya sa pagbabackslide sa Solomon. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Isa lamang. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Buo. Ha? Matakot daw tayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Anong utos ng Diyos? Anong utos ng Diyos sa sampung utos? Di ba? Diba? Iyan lang ang price ng mga religion eh. 10 utos eh. Yung talagang kumanya is dalawa lang. Love. Ginawa Diba? naman ito. Buong katungkulan mo. Kasi kasama na yun doon. Kapag Yan ginagawa kapatid, namin yung dalawa, hindi nagbibiro ang Panginoon. Totoo yan, mga kapatid. gagawin na rin yun. Anytime, pwede kunin ng Diyos yung buhay natin. Dalawa lang. Wala tayong magagawa. Pero, napakasarap kung kunin tayo ng Diyos, handa tayo. Bakit? Kasi didiretso tayo sa langit eh. Handa tayo. Hindi tayo pahihirapan. Hindi tayo magkakaroon ng, hindi tayo kasama doon sa suffering na matitindi. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Amen. Di ba? Si Kristo ang ating sandigan. Hallelujah. Hindi magigiba. Wala eh. Meron akong kilala. Ang galing niya kumanta ng si Kristo ang sandigan, di magigiba. Ichinismis lang, nagiba. Di ba? Nagiba lang sa chismis. Tumibay ka, si Kristo pa rin. Hallelujah. Chinismis ka pa ulit. Si Kristo pa rin. Kaya magpakatatag tayo, mga kapatid. 1 Corinthians 15:58. Balik tayo sa Corinthians 15:58. Sabi po dito sa 15:58 na 1 Corinthians, kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Narinig niyo, mga kapatid? Bakit yung yung mga may sweldo hindi pwede hindi hinihinayag sila mag-absent. Diba? Kasi sayang yung sweldo eh. Pero sa gawain, mga kapatid, walang sweldo tayo dito. Walang sweldo. Si Lord ang ating sinusunod dito. Kaya ang sabi ni Pablo, mga kapatid, huwag daw tayo, magpakatatag daw kayo, huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain. Magpakasipag sa gawain para sa Panginoong, yamang alam ninyong di nasasayang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo napakatatag at tayo ay ginawa natin yung ating tungkulin sa Panginoon,
hindi masasayang. Ano ibig sabihin hindi masasayang, mga kapatid? Ibig sabihin, susuklian ng Diyos yung ating pagpapagal. Amen. Diba? Yung gabing na yun na nakatulog ka na diretso, hindi ka nagising, hindi lumabas yung luha mo, sipon mo. Diretso ang tulog mo. Ano di ba, peace yun? Kapayapaan? Ang sarap ng tulog mo, di ba? Pagising ko, Lord, salamat Panginoon, walang sumingit na panaginip. Di ba? Yan ay isa ng bagay na blessing, mga kapatid eh. Yan, maraming tao ngayon yung hindi nakakatulog. Sa palagay niyo ba nakakatulog yung mga mayayaman? Hindi. Di ba? Ngayon napansin ko, nakasakay sa MTR. Siguro mga 70% na ngayon ang dadala ng electric fan. Electric fan. Nakakabit na dito sa parang microphone na rin. Electric fan dito. Tapos, parang sa cellphone na rin isina-charge. May electric pa na power bank. May power bank nakasama. Hirap na hirap siya. Biro mo nakasakay ko. 4 ang cellphone. Patong-patong. 4 yun. Sabi ko, siguro itong taong ito, sindikato. O mga babae siguro itong mga account. 4 na cellphone. Tapos may electric pan pa rito. Lalaki yun, bata pa. Lalaki. Di ba napansin niyo, mga kapatid, ang technology ngayon? Naglalakad ka, may electric pan ka. Dala. Di ba? Pansin nyo? Samantalang, nung araw tayo, walang electric pan. Ang mamatso natin, ang gaganda ng braso natin. Bakit? Dahil sa pamaypay, nagiging matso tayo. Natitherapy yung ating kamay, yung ating siko, natitherapy. Bakit? Kasi tayo yung nagpapaypay. Tulad ni Esther Marie, tingnan mo Esther Marie, nagpapaypay siya. Kaya, pansinin mo, ang payat niya. O, di ba? Kaya, ganun mga kapatid. Pag ikaw nagpapaypay, magiging maayos ang katawan mo. Hindi ka high blood. Di ba? Hindi maraming high blood ngayon. Bakit? Paypay na lang eh. Stop! Electric pan, o. Ayan, o. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na electric pan natin. 1, 2, ito. Oh. 1, 2. Sabi ng boss ko, sige, total solar naman tayo. Sige lang. Pero mong blessing natin, mga kapatid. Maghanap ka nga sa Hong Kong na nagtayo ng church na hindi sinisigil ng kuryente. Sige nga. Ito lang. Si Diyos. Hindi tayo sinisigil ng kuryente dito. Bano lang. Yan ay napakalaking biyaya ng Diyos yun, mga kapatid. Amen. Noong tayo nasa Wansay, magkano stress. binabayaran natin? Sa kuryente. 1,000 plus. Sa kuryente, sa tubig, di ba? Tapos nasira pa yung gripo. Di ba? Nagka-problema. Dito, kahit sirain niyo pa yung gripo, pagbalik niyo ang linggo, ayos na naman. Di ba? Pabahain niya yung kusina. Okay. Oo nga. Pagbalik ng linggo, ayos na naman. Malapit na tapos. Nag-iisa lang to dito sa Lampas yan. Okay, Colossians 3:17. Tatapos na tayo, mga kapatid. Malapit-lapit na. Glory to God. Colossians. Chapter 3, verse 17. Sabi sa verse 17, mga kapatid, yung mga natitik note dyan. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Isus at sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ano sabi? Gawin daw natin, lahat daw ng ginagawa natin, magpasalamat tayo sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa pamamagitan ng papapasalamat sa Ama. Amen. Yung payo ni Pablo sa ating mga kapatid. Gawin natin yung mga kapatid. Naalala nyo? Sino nanood ng live ko noong Miyerkules? Okay, walang tumaas. Purihin ng Panginoon, hindi kayo nanood. Ang sabi doon sa pinakahuli, yung aral ng Biblia ay isusulat sa puso ng mga tao. Amen. Hindi sa Isusulat utak yun. ha, sa puso. Ang ating mga aral, mga kapatid, si Kristo lang. Amen. Si Kristo ay inaaral sa atin sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Amen. Yun. Kunti lang kasi. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. 1 Peter 2:21. 1 Peter 2:21. Sabi dito, sa verse 21 ng 1 Peter, sabi natin, mga kapatid, ang pagtitiis ng hirap at bahagi ay bahagi. Ulitin ko ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Kayo matatakot, kayo mga nanonood
baka di pa kayo rooted sa Panginoon, di pa kayo nakapag-aral, huwag kayong matatakot. Mahirap pala yan. Nagtitiis ng hirap. Ibig sabihin, maghihirap pala tayo? Hindi. Mga kapatid, yung yung nangyayari sa'yo ngayon, naghihirap ka ngayon, may problema ka. Ibig sabihin, may problema ka ngayon. May problema ka ngayong araw na ito. Yun yung sinabi ng pagtitiis ng hirap. Sorry, ay bahagi ng pagkahirang. Yung palang hirap na yung dinaranas ngayon, yung pala ay bahagi ng pagkahirang sa'yo ng Diyos. Kung nga naman. Diba? Naghirap ang Panginoong Isus. Maghirap, kailangan natin manain din yun, di ba? Amen. Ganyan po pa kaya mga kapatid? Okay, 1 Peter 4:12. Grabe ka, init na yan. Inuubo na tayo. 1 Peter 4:12. Magbata ng hirap. O, diba? 4:12 ng 1 Peter. Ang sabi dito sa verse sa 4:12. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang nabibigat na pagsubok sa inyong dinaranas. Diba? Ano pa ang sunod mga kapatid? Gusto nyo mga masundan? Sa halip magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo. Ay, hindi pala. 1 Peter 1:2 pala yun. Takot na naman tuloy yung mga tao eh. 1 Peter 1:2. Hindi ko nakita yung dash. 12, yung 1-2, 12 ka rin basa ko. 1 Peter 1, chapter 4, verse 1-2. Yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Yun. Maging handa. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. Wow! Ganun pala yun. Pag tumalikod ka sa kasalanan, maghihirap ka. At baliktad naman. Samantalang yung mga umaalis sa gawain ng Panginoon, tumataka sila sa hirap. At ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kalooban ng Diyos at hindi ang mga pinakamimiti ng tao. Liwanag na ba mga kapatid? Kaya, purihin ng Panginoon kung di ka nagtitiis ng hirap. Katulad ng Ang pinag-uukulan daw sa panahon na ito, yung mga gawain ng Panginoon, hindi ang mga pinakamimiti ng tao. Hallelujah. Glory to God. Romans 8:5-13. Basa natin. Romans 8:5-13. Sa Romans. Punta naman tayo sa Roma. Chapter 8, verse 5-13. Ba ito Sabi dito, okay ito mga kapatid, sabi dito, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman, ito pala yung laman, laman loob. Nagkanap ko dito sa outline ko. Ito na, basahin natin mga kapatid. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nauhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang nagpagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nauhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi siya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Narinig niyo mga kapatid, kayong mga nanonood, yung palang mga namumuhay sa laman, hindi doon kalulugdan ng Diyos. Pero tingnan mo, nabubuhay din sila. Di ba? Nabubuhay din sila eh. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Amen. Kung nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawan.
mamamatay sa pamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na nahilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Bakit napunta ito dito mga kapatid? Bakit? Kasi paglilingkod sa Panginoon yung topic natin. Kung maglilingkod tayo sa Panginoon, tapos ang hilig natin sa laman, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Verse 13, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Amen. Turuan ko kayo kung paano mamatay ang laman. Huwag niyong ibipilit, huwag niyong kukonsilyuhin. Kasi ang iba, nagdarap-rap eh. Yung mga sarili natin. Magpapakamatay na lang ako. Sa laman yan. Sarili natin gusto. Paano mamatay ang laman? Paano? Mamuhay tayo sa Paano? Ikaw na nanonood. Espiritu. Gusto mo turuan kita sekreto. Mula ngayon, lagi kang manood sa live stream ko. Miyerkules sa Kalinggo. Yung aral dyan, isusulat ng Diyos sa puso mo. Pagkatapos, sasabihin sa'yo ng Diyos, lagi kang magdasal. Bago matulog, bago magtrabaho, lagi kang magdasal. At huwag kang magdadabog pag inuutosan ng amo mo. At huwag mo rin pabayaan ng amo mo na lagyan palikot ng CCTV ang bahay niya. Hayaan mo lang siya. Hayaan mo. Tiisin mo yun. Tiisin mo. Pag titiisin eh. Bakit kaya Kristiyano na ako? Akala ko may Diyos ako. Bakit pinaikutan ng CCTV? Pati CR ko lalagyan pa. Hayaan, tiisin mo yun. Tiisin mo lang. Tiisin mo lahat yun. Nasa paglilingkod yun eh. Kasama yun sa pagkahirang siya ng Diyos. Ngayon, ang gagawa ng way dyan ng Panginoon. Ngayon, sabi ng Panginoon, anak, may dumating na isang apang nangangailangan ng katulong, doon kita ibibigay. Walang CCTV doon. O, di ba? Blessing? Inilayo ka? O, di ba? Ano sabi sa Romans 8:28? In all things, God works altogether for good. For those who love Him, according to His purpose. Di ba? Ilalayo ka, hindi yung pambira naman itong amo ko ito, lagyan ng CCTV yung bahay ko. Hayaan mo, tumahimik ka lang. Ilalayo ka ng Diyos. Iiwas ka ng Diyos. Ililipat ka ng Diyos. Okay. Ikaw ay lagi kang late sa gawain ng Panginoon. Taytaw. Ano? Taytay. Taga-taytay ka. Lilipat ka dito sa Pasig. Di ba? Ang gawain ng Diyos Arbaner nasa Pasig. Dito ka na ngayon sa tabi ng tulay. Tatayo kita ng bahay. Di ba? Ngayon, dito naman sa Hong Kong, bigla ka ngayon tinerminate ng Panginoon. Naghanap ka ng sa employer mo, naghanap ka ng amo. Napunta ka sa agency. Sister Nell, ikaw ay ilalapit ko para hindi ka malate. Doon ka na sa Tinsuay. Di ba blessing yun? Mabait ang amo ko, hindi ako alis dito. Kalabang mo ng Diyos doon. Bakit? Yung dadaling ka doon sa Tinsuay, iyon ay ilalapit ka ng Diyos doon sa gawain ng Panginoon. Pero hindi mo alam yung sitwasyon ng amo mo. Baka bubugsarado ka doon. Hayaan mo lang yun. Basta nasa Panginoon ka. Bahalang Diyos doon, mga kapatid. Bahalang Diyos doon. Kaya pag ikaw ay nagkakaroon ng problema sa amo mo, sa employer mo, mag-pray ka lang, Lord, have mercy on me. Hindi ako pinakakain ng maayos ng amo ko. But, ang sabi ng Panginoon, God will make a way where there seems to be no way. Kung gagawang way ang Panginoon ngayon, hahanap naman yun, total, ikaw ay marunong ka na kumanta, marunong ka na mag-gitara, kumplito ka na, magtatayo ka ng church planting ng Diyos Arbaner, dadalhin kita sa Siko. Ay, hindi, ang layo-layo noon, malalayo na kay pastor. Hindi na. Sinong sasama sa akin doon? Dito pa nga lang, titigas ng ulo nila eh. Ayaw nila sumunod eh. Saka dadalhin ko pa ako sa Siko. Ayaw, disobedience ka naman sa Panginoon. Dadalhin ka sa Siko dahil may mga membro doon na lalapit sa'yo. At ikaw ang nagigitara, ikaw ang tutugtog, ikaw ang kanta. Tapos ngayon, pupunta ngayon ni Pastor Arman, bibisitahin ka every year. Di ba? Anniversary pa lang. Kapatid, may plano ang Panginoon. Alam niyo kayo mga kapatid, may plano sa inyong Panginoon eh. Amen. May plano sa inyong Panginoon. Isa-isa kayo may plano sa inyong Panginoon. Lalo kayo may mga gift na magtugtog, magkanta. May plano sa inyong Panginoon, maniwala kayo sa akin. Pagdating ng araw, magkikita-kita tayo sa langit. Sister Nell, bakit nandiyan ka sa kaliwa? Pastor, hindi ako sumunod eh. yung kambing daw sa kaliwa yung tupa sa kanan eh. Di ba? Sister Joy. Dati sumasayaw ka na eh. Pero nasa kanan si Sister Joy. Di ba? Nasa kanan siya. Ibig sabihin,
ibig sabihin ng kanan nasa ligtas. Oh, di ba? Hindi mo alam ang plano ng Diyos sa'yo eh. Ganun yung mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng husga ng Panginoon. Kaya napakabuti ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. O, ito na. Yan, 2 verse na lang. Okay, Mark 12:30. Maglingkod na may pag-ibig. O, Marcos 12:30. chapter 12, verse 30. 3-0. O, basahin natin mga kapatid. Ang sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Paano mo ibigay yung buong puso? Eh, paano, pastor? Mahal na mahal ko ang boyfriend ko. Buong puso na ibigay ko doon. Ilan naman puso ibibigay ko sa Panginoon? Ibinigay ko na ito sa boyfriend ko eh. Sa boyfriend ko na nga itong puso kong ito. Buong buo na. Paano ko mapupunta sa iyong mga Panginoon? Sabi dito sa Biblia, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Ng buong kaluluwa. Buong puso ng buong kaluluwa. Oh, Panginoon, ilang kaluluwa ko ba? Bakit ganun? Hindi ba? At ng buong pag-iisip. At ng buong lakas. Nakalimutan mo na magluto. Bakit? Kasi inibig mo na yung Panginoon buong puso. Di ba? Hindi ka na mag-iisip eh. Ano kayo kakainin pagkatapos ng service? Di ba? Bakit? Kasi buong buo. Ngayon, magugulat ka na lang, pag akit mo sa taas, marami nang niluto. O, di ba? Ganun mga kapatid. O, ito naman, verse 31. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang inyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na ihigit pa sa mga ito. Ibig sabihin pala, ang kapwa mo pala, ibigin mo ng kagaya ng sarili mo. Kaya masama talaga siraan yung kapwa eh. Diba? Masama talaga siraan ng kapwa. Masama naman talaga, islandin. Eh, kung ikaw nakikinig, hanggang ngayon, marites ka pa rin, abay naman, huwag naman ganyan na, tigilin mo na yung pagmamarites. Pagpapalain ka ng Panginoon. Kung gusto magmarites, yung mga yung preaching ko, i-outline mo, tapos i-marites mo. Alam mo ba? Ang sabi ng preaching kanina, ibigin mo ang iyong kapwa. O, di ba, pinadalang ka ngayon ng dollar tuloy. Bakit? Inibig mo siya eh. O, sinuklihan ka ngayon. O, malaki ang sildo ko dito sa Amerika. O, padalahan kita. Bakit? Kasi inibig mo siya eh. O, kaya yun na-share mo mga kapatid. Yan ang i-marites nyo. Yung salita ng Diyos. Hindi yung minamarites yung kasiraan ng tao. Lahat naman tayo may kasiraan eh. Lahat tayo ay galing sa putik at inormal lang tayo ng Panginoon tiningaan. Lahat tayo may kasiraan. Lahat tayo lahat naman tayo na dumaan sa nanakaw. Diba? Diba? Nagkupit ka rin ng sa amo mo na pinabili ka ng choice ham. Di ba pinabili ka ng choice ham? First class. Binigyan ka ng $20. Binili mo lang $12. Pinili mo lang yung magandang walang uod, dadahon. Hindi naman nakaw yun. Yung itlog, sabi ng amo mo, bilang ko ang itlog dito, 24 ang itlog dito, pagbalik ng amo, 22 na lang. O, di ba, ninakaw mo yung dalawa? Dahil sinabi ng amo, huwag mo bawasan yun. Di ba? So, lahat tayo dumaan sa ganyan. Dahil sa gutom natin, sa sobrang gutom natin, sabi naman ng isang kapatiran, kasi lugi ako sa sweldo ko eh. Kaya ang ginagawa ko, di na ako nagpapaalam, kinakain ko yung itlog nila. Di ba? Nanakaw pa rin yun. Kasi walang authority. Okay. Hallelujah. Oh, huling verse natin mga kapatid. Kumain ka ng kumain. John 14:15. John chapter 14, verse 15. Sabi dito, sa 14, verse 15. So yung 15 natin mga kapatid. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo. Muntik nang mapunit. Oh. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dalangin ako sa Ama. Di ba? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Tuparin daw. Hallelujah. Handa natin ang masarili mga kapatid. Basta tayo. Maraming mananalangin. Ang konklusyon natin ay kung iniibig ninyo ako, tuparin nyo ang aking mga utos. Yun mga kapatid, yung utos ng Panginoon. Mahal tayo